Magandang araw sa ating lahat mga kalakbay at malugod ko kayo kinatanggap sa Season 4 ng Usapang K, kung saan ating babalikan ang mga espiritual na mga pananaw at mga kwentong kapupulutan ng aral. Simulan po natin ang ating programa sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming mapagmahal, sa araw na ito, ginugunita namin ang paghahandog ng iyong anak na si Jesus sa templo, ang liwanag na dumating upang tanglawan ang lahat ng bansa at ang luwalhati ng iyong bayang hinirang. Turuan mo kaming tularan ang kababaang loob at pagsunod ni Maria at Jose na buong pagtitiwala mong inihandog ang kanilang minamahal na anak. Bigyan mo rin kami ng pusong tulad kina Simeon at Ana na may pananampalatayang marunong maghintay, makakita at kumilala sa iyong pagkilos sa aming buhay. Naway ang liwanag ni Kristo ay patuloy na magbigay liwanag sa aming landas, maglinis sa aming mga hangarin, at mag-akay sa amin tungo sa tapat na paglilingkod sa iyo at sa kapwa. Ito po ang aming panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kalakbay, kayo po ay nakikinig sa programang Usapang K sa Radio Maria Philippines sa pamamagitan ng 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, 95.9 FM Zambales. Maaari din po ninyong bisitahin ang official website ng ating Radio Maria sa pamamagitan ng radyomaria.ph. Mababalikan din po ang mga episodes ng Usapang K sa YouTube at Spotify. Mga kalakbay, ito ang Usapang K ng Radio Maria Philippines, keeping Christ alive in every home. Ayan, so magandang Ayan. araw So, sa ating lahat. magandang araw ulit sa inyong lahat. Ayan, kamusta ka naman, Pao? Mukhang maganda yung background mo, ha? Nasa ka ba ngayon? Ayun, mga kalakbay, magandang araw po ulit sa inyo. Nandito po tayo ngayon sa Haro, Iloilo City, kung saan ako'y nakatayo ngayon sa pambansang dambana ng mahal na Birhen ng Candelaria. No, ito po yung National Shrine of Our Lady of Candles. At nakikita niyo sa aking background yung mismong simbahan. Kasalukuyan pong nagkakaroon po ng banal na misa o misa novenario dahil nga po magpipista na po ang mahal na Birhen ng Candelaria ngayong Pebrero 2. At mamaya po bibigyan ko pa kayo ng glimpse ng katedral na namin dito sa Iloilo, at of course bibisitahin po natin ang mahal na Birhen po doon sa taas, no? Kasi naging kagawian po ng mga Ilonggo yan na pagdating dito po sa kung for example lalo na ate yung mga taga Maynila o yung mga nagtatrabaho sa ibang lugar, na kapag po ay bago umalis po, no, papunta sa ating pupuntahan or pagdating po dito sa Iloilo, umaakyat po tayo diyan sa taas, no, para mag-hello at magpaalam sa mahal na Birhen. Ayan po. Ayan, napakagandang tradisyon, no? Lating mga Pilipino. At of And, course, of Father, course, ikaw ay nanggaling din dito. oo, 7 taon ako dyan, no? Kaya na-memorize ko na parang lagi ako nagtutour guide sa mga bisita na pumupunta dyan taon-taon. So si Sister naman, kamusta naman po, Sister? Okay lang, Father. Medyo maganda ang panahon ngayon dito sa Maynila. Hindi masyadong mainit, di naman kalamigan. So, tamang-tama. Yan, sakto lang, ika nga, no? Dito naman sa amin sa Gibraltar, malamig pa rin, no? Pero unti-unti nang umiinit, no? Kasi yung mga nakaraang linggo, umaabot ng 8 degrees, no? Pag umaga. Ngayon, 16 degrees na. So, malamang painit na, no? At ganun din yung araw ay pahaba na, no? And I think napakaganda ring reflection yan para sa ating readings, no? Kasi it talks about light conquering the dark, no? And na-realize ko nung dito sa Europe, no? Kaya siguro ganun yung readings din natin sa liturgy, no? Kasi makikita mo yung nag-aagaw yung dilim at liwanag.
No? At ito yung panahon na humahaba na yung araw, 'di ba sister, na Yeah. kahit gabi rito pag summer maliwanag pa rin, tama ba? Hanggang alas 10 na ng gabi ay maliwanag pa din. Oo, 'di ba pag summer, no? Kaya yung readings natin akmang-akma, no, doon sa light, no, and darkness na pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Ayan. Sige, so tungkol saan ba yung ating programa? Father Father, Talavera, kamustahin mo ako? Father Ano Louis, pala, Ay, nakalimutan ito si natin Father, kasama rin pala Louie. natin si Father Louie Coronel. Ayun. Ayun, akala ko hindi na ako makakamusta kasi ako po ay hindi po regular na ninyong host dito, pero ako po ay naglilingkod kasama din nila bilang ano po project Monitor, coordinator, project director, coordinator manager po scriptwriter. rito. Lahat pong 'yan, no. Kaya ngayon po ay um, ang mga kapatid nating Den at saka si Dexter po ay medyo abala, kaya ako muna po ang pansamantalang humahalili sa kanila at masaya ako na kasama ngayon lalo na po ngayong kapistahan ng Candelaria Presentation of the Lord. Binaria. Oo, naku, sorry Father Coronel, nasanay kasi ako na ikaw ay nasa background. Si Father Coronel po ang utak at lahat na, no, ng ating programa. Ay, No, kapag tayo ay may mga recordings at saka kapag mga live, no, siya rin po ang nag-a-upload sa Spotify at YouTube. Ayan. So Father, maraming salamat. ano na, troubleshooter natin si Father Louis. ah, Oo. Lahat na talaga as in, no? Yes. So, buti nandyan siya ngayon. So, welcome, Father Coronel. No, thank hindi you. naman talaga bago si Father Coronel, no? Ever since naman, nandito na siya sa programa. Ayan. So, ngayong araw na ito, pinagdiriwang Sana natin ang Candelaria. Father, Brother Pao, tungkol saan ba yung topic natin? Okay. Ito na ang ating topic ngayong episode na ito, ang paghahandog sa Panginoon or ang presentation of Jesus in the temple na ipinagdiriwang natin tuwing February 2 ay isang mahalagang pangyayari sa buhay ni Jesus at sa pananampalataya ng simbahan. Makalipas ang 40 araw mula sa kanyang kapanganakan, dinala ni Maria at Jose ang sanggol na Jesus sa templo ng Jerusalem bilang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Sa payak na gawain ito ng pananampalataya, napahayag ang dakilang hiwaga ng kaligtasan. Ang topic natin at ito ang ating topic tonight, ang presentation of Jesus in the temple. Yun, pag-usapan na natin itong topic natin ngayon. Thank you po. Saktong-sakto nandito ako ngayon sa simbahan ng Mismo. Haro. At ito po yung una nating tanong para sa ating talakayan at pagninilay. Ano po ba ang ipinagdiriwang sa Presentation of the Lord at may connection po ba ito sa nakalipas na Kapaskuhan? Yun po ang Yan. unang Sinong gusto tanong. sagot? Sister. Ano ang pinagdiriwang natin sa Oo. presentation of the Lord? Actually, merong other term, Father. Hindi lang presentation of the Lord, pero purification of Mary. So, dalawa yon. So, ibig sabihin ng presentation of the Lord, kasi bilang pagtupad sa batas ni Moses, no, na bawat yung first male na anak, no, ay dapat ay iaalay sa Panginoon. Pero at the same time, purification ni Mary kasi sa mga babaeng Hudyo, merong tinatawag na 40 days na pagpipurify. Yung first 7 days, kasi because of yung mga naglalabas ng dugo, no, nag-bleed, considered as unclean. Kaya nga, di ba yung sa gospel, yung the hemorrhage woman, unclean kasi nga ay naglalabas siya ng dugo. So yung first 7 days ay dapat tuparin yon na hindi pwedeng lumabas, no, mag-touch sa any sacred object. And then the remaining 33 days naman, kaya 40 days bago pupunta sa templo, bago iprepresenta yung anak, no, na lalaki, ay ito naman yung purified, blood purified, parang paglilinis pa rin. So, kaya eksaktong 40 days
bago ang anak na lalaki, yung unang anak na lalaki ay iprepresenta sa temple. At si Maria, no, bilang hindi natin sinasabi na siya ay hindi malinis, pero dahil sa kanyang humility tsaka yung obedience, no, ay kailangan tupdin niya, no, tupdin ni Jose, no, bilang magulang ni Jesus kung ano ang sinasaad ng batas ni Moises. So yon yung isang parte. Pero at the same time, ang katanungan na sinasabi na paano natin to maiuugnay sa Pasko? Mhm. Liturgically, sinasabi ng simbahan na ang Pasko ay natatapos sa araw ng baptismo ni Jesus, no? Pero merong ibang mga tradisyon na ine-extend pa nila until February 2. Kasi ang dahilan, dahil si Jesus ang sinasabi natin, no, na nagbibigay liwanag sa mundo. So yung simbolo na ginagamit sa presentation of the Lord, which is the candle, Mm. is a symbol of Christ giving light to the world. Parang Ayun. katulad nung si Jesus na ang ating Mesiyas, nung ipinanganak siya, ay nagbigay ng liwanag sa buong mundo. Kaya Ayun. na-extend pa yung celebration Mm. natin ng Pasko. So sister, napansin ko lang po na merong tema ng liwanag. Yes. Kapagka resurrection of the Lord ay may liwanag. Nung pinanganak siya, meron ding liwanag at saka siyempre ngayon pong presentation of the Lord ay meron ding liwanag. Ah, sino po kaya makakasagot na 'to? Anong ibig sabihin naman na si Simeon ay sinabihan niya si Jesus, tinawag niya na light of the nations or liwanag ng mga bansa o ng mundo. Anong ibig sabihin kaya nun? Naalala ko lang, Father Coronel, sasagutin ko yung tanong mo, no? Pero Oh, sige. hinahanap ko yung exact na scripture basis nung sinabi ni Sister, no? Yung commandment kay Moses. So makikita natin yan sa Exodus 13. No? Sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, ilaan ninyo sa akin ang mga panganay sapagkat akin ang Ayun. lahat ng panganay na lalaki sa Israel, Ayun. maging tao o hayop, no? At yung dahilan, no, makikita natin sa verse 11, no, sapagkat sila ay nailigtas ng ating Panginoong Yahweh sa Ehipto. Sabi dito, dadalhin kayo ni Yahweh sa lupain ng mga Kananeo, sa lupaing ipinangako niya sa inyo at sa inyong mga ninuno. Pagdating doon, ibukod ninyo para sa kanya ang lahat ng Mhm. panganay na anak na Ayun. lalaki, kanya rin ang lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga hayop, lahat ng Mhm. panganay na lalaki ng mga asno at tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong tubusin, baliin ninyo ang liig nito. Tutubusin din ninyo ang mga anak ninyong panganay. No, kaya nga mayroong dala-dala silang parang pang-offer, 'di Yes. ba? 'Yun yung parang pangtubos doon sa mga panganay na lalaki. No, in the case Mm. of Mary and Joseph, 'di ba yung turtle doves and two Mm. young pigeons, 'di ba yun yung dala-dala nila kasi ito yung pinaka-simpleng offering, no, ng pinaka Mm. sabihin mo ng common, no, sa mga tao. Pero kung medyo mayaman ka, 'di ba yung mga lamb, yung kanilang mga Mm. ino-offer, no? Mm. And doon sa tanong mo tungkol sa Light of the Nations, so I Yes. remember yung ating gospel reading at saka yung readings natin ng third Sunday of Ordinary Time. 'Di ba yung nung si Kristo ay nasa Capernaum sa Galilee, na sinasabi na yun yung fulfillment, no, nung land of Zebulun and Naphtali, no? A light has shone, no, to the nations, no? At yung tawag nga doon sa sa Galilee ay Galilee of the nations or Galilee of the Gentiles, 'di ba? At Mm. doon sa lugar na yon, sinasabing, well, ang tingin nila nasa kadiliman, no? Kasi nga, ito yung mga nag-mix marriage doon sa mga pagans, na mga Jews, di ba? Kaya siya tinawag na Galilee of the Gentiles. So, para si Kristo ay nandoon sa gitna nila, no? It's a light, no? Among the Gentiles, among the nations, no? Kaya parang epiphany na rin, no? I don't know, no? Kasi pan extended na extended yung meaning ng epiphany, no, kasi I Mm. mean it's manifestation of the Lord, strictly Mm. speaking. Ito yung nangyari noong dinalaw siya ng Magi, no?
Pero in a sense, yung pagpapakita na ito ng liwanag, Mm. no, in a sense as well, manifestation, no? Kasi ito yung beginning ng public ministry ni Kristo. So nakikita na nila ito na yung Mesiyas, 'di ba? He's preaching the good news, healing the sick, no? And then doon nga sa ating gospel ng third Sunday of Ordinary Time, tinawag niya yung mga unang mga disipulo. 'Di ba? So makikita natin nagsisimula na yung liwanag na Tama. dumating sa mga bansa. Consistent yung liwanag at ang nakakatuwa sa ating talakayan ngayon mga kalakbay, yung ating mga Mhm. host na mga seasoned host natin, talagang kino-connect nila sa lumang tipaan, meron ding liturgical references. Oo. Sabihin nun, kumpleto tayo na ipinaliwanag po ni Father Paul yung ating Light of the Nation. Yan. Pero sino bang may kilala dito? Kasi may dalawang bata, itong medyo bata-bata si Jose saka si Maria. Pero sa isang banda, meron ding dalawa na may kinalaman dito sa kapistahang ito, si Simeon at si Ana. Na. Sino ba tong dalawang ito at sila ay senior na sila pero tinawag pa rin ng Panginoon sa paglilingkod. Ano kayang ginawa nila dun sa templo? Sino gustong Sinong sumagot gusto? nun? Si sister yun ano? Si Si Pao. sister. Si Sige, Pao, Pao. sige, sige. Isa ka, Medyo mahinit ang dinig ko pero na-catch okay. ko yun kung sino yung dalawang matandang sinasabi po ninyo, no? Yes, sino So, yun? base natin dun sa New Testament naman, yung dalawang matandang ngayon, na pinapanggit ay si Simeon at si prophetess ba tawag, no, kay Ana, no? Mm. Tama. So sila yung mga taong matatanda na ngunit na natiling tapat at mapagtiwala o nagtitiwala sa Diyos. At itinuro nila na ang pananampalataya ay marunong maghintay kahit matagal, kahit tahimik dahil dumarating ang Diyos sa tamang oras. So sila yung perfect example ng ano. Yan. So sister, ah, nasabi po ni Brother Pao yung naghihintay. mm, Ano ba yung paghihintay na ginawa ni Ana? Oo. Pareho sila actually, Oo. Si si Simeon at saka si Ana. Yun. And every night, no, sa night prayer natin as ah, religious, lagi natin itong nire-recite or kinakanta. Lord, Mm. now let your servant go in peace, for I have seen your salvation. Sino yung salvation na yun? Si Kristo. So, faithful na natili silang tapat na makita ng kanilang mga mata, maramdaman nila, mahawakan nila ang pagdating ng Mesiyas. So makikita natin yung ah, pinapakita nung dalawa yung trust nila sa Panginoon, no? Trusting in the Lord's promise, no, na handa silang maghintay, no, na makita nila ang Mesiyas. At sabi nga ni Simeon, now your servant can now go in peace. So ibig sabihin no, ngayon na nakita ko na ang Mesiyas na nagbibigay ng liwanag sa mundo, pwede na akong mamatay. Grabe 'no? Isang propesiyang nagsabi sa kanya na, kapag nakita mo na ang kaligtasan, ang Diyos, puwede ka ng mamatay. Sabihin dahil lahat mm, ng fulfillment na natagpuan mo na. Kaya lang sa buhay na ito na ang daming kadiliman, ang daming problema, minsan ang hirap hanapin yung kaligtasan na yon o yung liwanag na yon 'no? Kaya naalala ko lang itong libro ni Father, siguro kilala mo sister 'no? Si Father, Villaruel, Fidel Villaruel. Gumawa siya ng 2 volume ng history ng University of Santo Tomas. Nung malinaw pa yung pag-iisip niya, ang sabi niya sa akin, kapag nag-English siya pero pag tatagalogin mo, kapag ako nabuwang ha, alam mo na ang dahilan dahil ginagawa niya raw yung kasaysayan ng UST nung time na yon. Tapos, ang nangyari nga, nung natapos niya na yon, medyo humina na yung kanyang memory, yung kanyang pag-iisip at naging retired na siya. Pero kapansin-pansin na ginamit niya ang salita ni Simeon sa dulo Hmm. ng volume 2. Ang huling kataga noon ay Nunc Dimittis. Parang sinasabi ni Father Villaruel na, nagawa ko po ito Lord, sa pamamagitan ng kasaysayan na ito, nakita ko ang liwanag at ang kaligtasan, pwede na po ako. Kaya after some time, si
Father po, yun na po yung kanyang huling ginawa dito. Hindi ba napakaganda po ng ano ng nakita mo yung fulfillment doon. So naidagdag ko lang po yun, no. Si Ana naman, mahigit 80 years old na siya, hintay siya ng hintay Or doon. Hintay din siya ng faithful. hintay. Mm. Brother Pao, may tanong ako sa'yo. Ikaw ba sa buhay, ano ba hinihintay mo? Nadinig mo yun, Brother Pao? Oo. Nahihirapan siya kasi wala siyang earphone. Hindi, nadinig niya yan. Nakangiti siya eh. Oh, sige. Oh, anong Oo, sabi? for sure. Again. Oo. Ano bang Ang bait hinihintay na mo sa Ay, antay siya. buhay? Kasi, narinig ko yun. Ano ba oo, inaantay ko? oo, ano ba? Di kasi minsan sa buhay talagang kailangan ng may kasagutan. So yun ang inaantay ko po, kasagutan. Pero kung ano po Wow! man yun, Pilipino na pagpasa Diyos na po muna natin. Apo. No, in God's perfect timing, umaasa tayo na mabibigay po sa atin ng Panginoon yung kasagutan na hinihiling po natin o yung prayers na hinihingi natin. Hindi natin mapipilit ang isang bagay dahil gusto lang natin, pero ang dapat talaga masunod ang kalooban ng Diyos at yun Oo. ang kailangan antayin natin at we Mm. have to put faith on it. Mm. Yung dalawang may edad na ito, advanced in age, talagang naghintay sila, no? Kaya 'wag daw tayong basta-basta bibigay sa buhay. Asawa. Ayun, hindi magsawa, lumayo sa Diyos. Kung hindi, Pao, sinasabi ni Lord, darating din 'yun. Kung ano man yung ating hinahanap Yes. sa buhay, 'yun. Pero habang wala pa, stay put ka lang diyan, Pao, stay put ka lang. 'Yun ang sabi. O Magandang stay put ka lang, sister, stay put ka lang, darating din 'yun, no? Pero Ngayon, Father, magandang may halimbawa tanong. sa atin lahat, no? an, Na an, 'yun po. magandang halimbawa para sa ating lahat yung dalawang matanda, Oo eh. si Ana at saka si Simeon. Kasi kuminsan, dahil nga sa bilis ng buhay, ng panahon, lagi Mm. tayo nagmamadali. Opo. Gusto natin instant coffee, instant Mm. noodles, no? Ayaw natin yung, kahit sa computer, pagka medyo umiikot-ikot ng ganyan, gusto natin kaagad-agad, ano? Oo. So, magandang exercise ng patience natin, no? Sa pang-araw-araw na buhay natin, na hindi tayo dapat na gi-give up basta-basta kung Nagmamadali. meron tayong Tama po. hinahantay sa buhay natin. Opo, tama po 'yun. Ngayon napag-usapan po natin na Light of the Nation, nabigyan natin po ng magandang exegesis 'yan, yung Light of the Nation na 'yan. Bakit po may kinalaman ba yung kasi meron pong mahal na birhen ng Candelaria? Yan po. Si Father Talavera po kasi Father Paul ay na-assign nga doon ng 7 taon po. 7 taon ba? Okay. Yes, 7 Ah, years mat mat sa mata Iloilo. matagal siya Sa doon. Angelico School, Iloilo. Baka lang puwede mo Pinakamatagal. kaming bigyan ng ano, kunyari Oo. piyesta na, ano bang ginagawa doon? Kailan ba nagbe-bless ng kandila, mga gano'n? Oo. Ano ba yung mga Ayan, ginagawa nila doon? I think no, konektado dun sa tanong natin, no? Kasi another term na ginagamit natin sa presentation of the Lord, it's also called candle mass, no? Kasi ito Ah, yung misa na kung saan binibless, no, yung mga kandila. oo. Usually it's before the mass, no? Nung nasa haro ako, naalala ko, may prosesyon, no, galing sa labas mula dun sa residence ng bishop, and then papasok doon sa cathedral. Tapos sa may labas, mag-aantay lahat ng mga tao, kasama yung mga pare, syempre. And then si Bishop ay magbe-bless na ng mga kandila. No? And particular sa Iloilo, yung mga kandila, siguro mamaya may kikwento ni Pau yun, ay iba-iba yung kulay, depende sa taon. No? Sa halimbawa, 2025 ay green. Halimbawa lang ha, hindi ko alam kung ano yung color ng candle last year. This year, ibang kulay na naman. Kaya alam mo, kung anong taon yung candle na yon, no? Kung kailan siya binlesan. Hmm, And then, syempre pagka sindi ng kandila, no, sabay-sabay papasok, no, yung mga tao papasok ng simbahan, no, with their lights, with their candles lit, no. So yun yung pinaka liturgy ng candle mass. May i dadagdag pa ba? Baka may nakalimutan mm. ako. Father, ano po yung kinalaman ng kandila sa kapistahan pong pinagdiriwang na 'to, yung pong,
kapistahan ng presentation of the Lord. Oo. Well, basically, no, ito ay nagpapaalala sa atin ng pagtanggap natin ng liwanag ni Kristo, no, kasi sa mga liturgy natin, sa mga sacraments natin, we always use candles, no. Halimbawa, Oo. nung tayo binyagan, 'di ba, mayroong kandila na iniilawan, no, ng mga ninong-ninang, o kung Oo. yun ay medyo Ah, adult na, yung mismong binibinyagan, bibigyan ng liwanag galing dun sa Paschal candle, no, which symbolizes the light of Christ. No, kasi yung mismong Paschal candle, 'di ba, kapag mm. Easter, no, ito yung dinadala papasok ng simbahan, and then sinasabi ng pare, no, the light of Christ, thanks be to Yes. God, 'di ba? Yun, yung liturgy natin na yun. And then bawat sakramento, bawat liturhiya kahit sa misa, no, napakahalaga rin ng role ng candles natin, 'di ba? Kasi it symbolizes light, no, o liwanag. Yun. And ngayon, i-ano ko lang po sa buhay natin ngayon, no? Alam niyo po, maraming mga kadiliman. Ah, Yes. lagi po yung buhay natin ay gustong nakawin ng dilim yung liwanag, tulad ng mapapansin niyo po ngayon, may mga nag-aaway sa social media, may madali pong uminit ang ulo sa daan, ayun po. Meron naman Mm. pong iba na kinukuhanan ng pera ang yaman ng bayan. Ang dami pong mga ano, mga kadiliman. Eh, paano mo ipapahayag sa tingin niyo po na si Kristo ang ilaw sa kabila ng ang dami-daming ano na 'to, kadiliman na 'to, na akala siguro nila yung kayamanan, yun na yung tunay na liwanag, pero kumikinang yun para sa iba, pero ang tunay ay si Kristo. Kaya marami pong nangyayari ngayon. In other words po, paano po natin maisabuhay 'tong ilaw ni Kristo sa ating, present situation ngayon sa ating bayan? Si sister po ang sasagot po na 'to. Siguro sa akin, Father, ah, lagi ko kasi sinasabi yung magsimula sa isang bagay na maliit. Hmm. Gumawa ng kabutihan, paggawa ng kabutihan kahit sa mumunting bagay, pero malimit. Ibig Mhm. sabihin, araw-araw. I remember last night, no, meron na chinachat ko yung isang ex-novice namin. She attended yung vocation talk. Sabi niya sa akin, Sor, ang ganda nung yung topic kagabi, ang dami kong napulot. Pero parang ang hirap gawin. Hmm. Tapos sabi ko sa kanya, you do it one step at a time. Mm, mm. Ibig sabihin nun, gumawa ka ng isang bagay na mabuti. Kahit isa lang, pero araw-araw kang gagawa. Opo. So, hindi kailangan ng malalaking bagay, no? Pero Mm. ano ba yung pwede mong gawin para sa kapwa mo? At yon, kung consistent ka, it's something that will give light to the world. Sabi nga, it is better to light a candle, one little candle. Di ba sabi nung kanta? It is better to light just one little candle. No? Just So, than to stumble in the dark. than to stumble in the dark. So, yung maliit na magagawa natin sa pang-araw-araw ay Mm. pwedeng magbigay ng liwanag sa mundo. Ang ganda ng sinabi ni sister kasi po, minsan kasi iniisip ng iba na kailangan kapagka magpapabanibago ng buhay natin o milagro sa buhay natin, yung mga malalaki na agad. Pero meron palang mga kaganapan na maliit yung ginagawa natin, pero matindi rin ang effect sa atin. Lalo nagiging nade-develop yung ating pagkatao dahil sa lagi nating ginagawa na malimit, na maging liwanag tayo kahit sa kabila ng kadiliman. Si Tsaka dagdag po, dagdag ko sige lang, po. Father Coronel, no, kasi yung liwanag, naalala ko lagi si Father Rico kapag pinag-uusapan yung liwanag. Po. No, kasi sabi niya, yung mga taong takot sa liwanag yung mga pangit. No, Ah, kasi lumalabas ang kanilang kapangitan sa mm. liwanag, no? Kaya nagtatago sila sa dilim, no? Kaya Ayun. nga yung mga taong may ginagawa na masama, no? Yung mga taong may itinatago, no? Yan yung mga nasa kadiliman. Pero sa bandang huli, kapag lumiwanag na, no, na-expose yung Hmm. kasamaan, yung kadiliman, no? Katulad nung nangyayari ngayon sa bansa, 'di ba? Yung mga nangurakot, no, isa-isa ng lumalabas, no, dahil naliliwanagan na, no, yung kaya Oo. napakaganda ng term na
liwanag, di ba? Aside from the fact na it's light, it's also, pag nag-explain tayo, di ba, maliwanag ba? Di ba? O kaya lumiliwanag na, no? Kasi parang mas nagiging clear, di ba? So, I think, no, it's also a beautiful image, no, na yung liwanag sa dilim, no, ito ay nagpapakita na lalabas yung katotohanan, lalabas yung hustisya, lalabas yung kagandahan, no, sa liwanag. No? Bakit nga ba si Kristo ang liwanag? Para sa akin na ito yung realization ko lang naman din, no? Na kahit si Kristo na buhay ng matagal na panahon, lahat ng mga turo niya, meron pa rin talaga siyang relevance sa nangyayari ngayon. I mean, to any problem that resurfaces today or it's happening today, lahat yun na bigyang kasagutan na ni Kristo. It's just that we have to discover His Word, no, through reading the Bible, no. Whatever it is, kasawian man sa buhay yan o paghihirap, no, yung mga bagay na akala natin no, walang solusyon. But if we realize that the Word of God present forever, so Kristo, nagbigay na siya ng pangangaral noong matagal na panahon, but it's still relevant until now. It's just that nasa sa atin yun, no? Para ma-discover yung sinasabi sa atin ng Diyos. If we just learn how to keep ourselves silent para marinig natin yung Panginoon. Dito po sa ating ebanghelyo din, ayon kay San Lucas, sinabi po na si Maria daw mayroong espada or a sword will pierce yung kanyang yung her soul, no? Sister, ano po bang ibig sabihin ng matalinhaga na yun na paglalahad na tatagos yung espada sa kanyang kaluluwa? Sa propesiya, isa tong propesiya na sinabi ni Simeon kay Maria na ang espada ay tatagos sa kanyang puso. Ibig sabihin nun ay makakaranas siya ng pagdurusa. No? At kaya meron tayong tinatawag na the seven sorrows of Mary. Mary, opo. Yeah. So ito yung mga pangyayari o mangyayari sa buhay ni Maria kasi mangyayari, no? Kasi yung prophecy mangyayari sa kanya na magkakaroon ng mga kapighatian sa kanyang buhay na para isang punyal na tumutusok sa kanyang puso. Mm-mm. Usually, Our Lady of Sorrows, no, sineselebrate natin pag September 15, no? Naalala ko, sa Yes. Tarlac, iyan ang koronada ng Tarlac, no, yung Dolorosa, no? Ganun ba? And first sorrow, sinasabi rito, the prophecy of Simeon, which is yun nga, Ayun. yung kanina pa natin in-explain. Yung And then propesiya. second, the flight into Egypt. And then search for the child in Jerusalem. Yes. Fourth, Mary meets Jesus on his way to the cross. Yes. And then fifth, standing at the foot of the cross. Of course, si Mary Okay. yun. Sixth, crucifixion and descent from the cross. Mhm. And seventh, assisting at the burial of Christ. No? So halos kalahati nito nangyari noong Via Crucis. Tama, no. So isa-isahin lang po natin. Una, syempre, yung propesiya ni Simeon, propesiya pa lang yun, ha? Yung tatagos nga yung espada sa kanyang kaluluwa. Pero mabigat na po yun. Kasi yun po ay parang paunang foreshadowing po. Oo, pangitain na po. Pero parang sinasabi, maging handa kang magtiis. Yun po, no. Sister, bakit naman mabigat yung pagtakas sa Egypt? Apo. Kasi syempre, yung pagtakas sa Egypt, it is you are going to an uncertain place, an unknown place. So syempre, anything that is unknown to you, human reaction yun eh. Mm-mm. It will give you fear. At syempre, kung meron kang fear, something na mabigat sa puso, di ba? Kung may takot ka. Dahil po doon, tanungin ko lang po si Padre Talavera. Mm. Unknown sa iyo ang Gibraltar. Ano yung mga naging, mga initial lang na naging pagsubok dyan? Bawa sa food ba, sa language ba? Ano yung mga naging pagsubok mo? Hindi ka naman napunta dyan ever. Ilang taon ka na ba dyan? Wala pang 1 year. Ilang na ba? May 1 year na. No? May 30th of year na. January ako dumating. Ayun, may Ayan. 1 So, year na.
So, Ah, anong yung naging experience mo na hindi mo siya ano, eh, hindi 'to oo. Pilipinas? Yes, of course, unang-una, ibang bansa, 'no? Mm. So, yun yung isa. And then yung mga challenges, siyempre, language hindi masyado kasi English naman, 'no? Ayun. Pero yung Spanish, of course, so kapag yung mga tao, Espanyol, immediately yan, parang if you are with people na iba yung ginagamit na lengguwahe, you're shut down from their world, di ba? So, Opo. out ka na agad, no? Yung feeling na outsider ka, di ba? Kasi Oo. ikaw ay foreigner, no? Sa isang Mm. bansa na actually, dito ko lang na-realize, no, ang tingin talaga nila sa mga Asian, iisa lang yung itsura. Ah, No, I mean, Chinese, hindi mo madi-distinguish yun for them. kahit No, kasi lahat Filipino at Chinese kunyari, magkaiba 'yun? Filipino, Chinese, kahit Indian, no, Ah, ang tingin lahat nila diyan Asian. Tayo naman, mm. ganun din, no? Kaya parang meron din tayong racial ano ba 'to, profiling, no, na lahat ng puti Stereotyping. magkakamukha. Kaya nahirapan din akong i-distinguish sila kasi magkakamukha sila. Mm. Sabi ko, hindi ba si ano 'yon? Hindi si iba 'yan, ganun. So, kahit kami hanggang ngayon, hindi nila ma-distinguish ako kay Father Mars, kay Father yung Ah, dalawang Pilipino, no. So, yun yung onting difficulties. And then of course, minority yung Catholic. Although sa ah, Gibraltar medyo marami-rami pa rin yung Katoliko, pero yung mga kabataan na yung iba atheist na, no, yung iba walang pakialam sa mm. pananampalataya, dati itinuturo yung religion, in a sense, catechism sa classroom. Ngayon, religion general na yung subject. No, lahat na ng relihiyon kasi nga to accommodate yung Jews, Muslims, Buddhists. So, parang ginawa siyang subject. Kaya Tama. medyo hirap ngayon, in a sense challenging para sa mga sa atin paano ito i-reintroduce lalo na sa mga Mm. kabataan. At yung Mm. mga magulang na hindi na nagsisimba, Mm, yung mga mm. nagsisimba rito karamihan senior na mga lolo lola. So ito yung medyo mga challenges na kinaharap natin. Mm. Plus the fact that we are forming the community. So hanggang ngayon dalawa pa lang din kami. Inaantay pa yung pangatlo, no? So Mm, mm. naghahanap pa ng third volunteer para mabuo yung community ng Dominicans. So Ayun. again, medyo challenging din yung part na yun na dalawa lang kaming pare. No, limited So, yung manpower. ibinahagi po sa atin ni Father Paul yung kanya pong personal and sa ministry. Meron din bang challenge diyan sa mga taong nakasalamuha mo maliban sa mga Pilipino? Or wala naman, madali naman sila na So far, makasama? very, very ano kasi, courteous at saka very pleasant Ah, ang mga British, no? I mean, of course, Gibraltar is colony siya dati, no? Pero, I ah. mean, yung training nila na kahit Okey. na pangit na yung sinasabi sa'yo, maganda pa rin pakinggan. Okey. O Oo, sige, totoo yun. They have their way with their words, no? Na parang, ayun. hindi ka ma-hurt. Parang ina-insulto ka na, Father, pero in a nice way. Oo, inanaysing o kaya meron silang iniuutos sa'yo pero hindi siya parang utos, no? Parang itinatanong ka niya, no, kung gusto mo, pero alam mo ang ibig niyang sabihin, gawin mo. Ah. Ang galing naman. Eh, isa pang pagsubok, Ay, Brother naaral ko Paul, kung paano eh. nakaranas ka ba diyan? Kasi nga ang pinag-uusapan natin, isa sa mga punyal sa puso ni Maria yung pagpunta nila ng Ehipto. Nakaranas ka ba diyan na homesickness? Walang Jollibee diyan, I do not know. Wala diyang Ah, normal food ng ano, wala diyan yung family mo, kung nakaranas ka? honestly, hindi pa kasi siguro nakatulong yung dati na-assign na ako sa ibang bansa, no, sa Ah, Indonesia. In yes. Iloilo na parang 7 taon. So parang medyo nasanay akong malayo sa family. Mm. Tapos, plus the fact na may Filipino community rito, hindi ko siya masyadong naranasan. Sa ngayon, no, hindi ko alam Oo. after 1 year, baka mas maranasan ko na kasi Oo. hindi pa kami umuuwi ng halos 1 taon. No? Parang 2 taon bago kami umuwi. So, baka this year. Oo. Ay tingnan natin pero tiyak ko naman na you are ano, taken care diyan 'no. Sister, saan kang bansa na-assign as missionary? Na-assign, talagang assign, Meron ay, ba? meron. Una, Saan? napapunta ako ng Spain. Espanya. Tapos ay tumagal ako sa sa Thailand. Anong mga naging ano niyo dun sa dalawang bansang yun, sister? Napag-uusapan lang yung umalis sa sarili niyong bansa bago tayo sumunod na punyal ni Maria.
Actually, Father, yung first na experience ko outside the country, talagang napakahirap para sa akin. Kasi Oo. yung language, tapos syempre yung klima, sobrang Mm. lamig. Malamig, pag malamig, mainit kung mainit. Yung pagkain, lalo-lalo na walang rice. Oo. Tapos yung aside from yung cultural difference, yung age din kasi kasama ko dun sa community, dalawa kaming Pilipina, pinadala kami para mag-aral ng Spanish. Ano, ang hirap kasi mga lola na sila, mga 70s na sila, 90s, ganyan. Eh, nung time na yon nasa 20s pa lang ako eh. Hmm. Ang bata ko ba nun nung pinadala? Mm. Pagkatapos Mm. nung mag-perpetual, so mga 28 ako nag-perpetual. So, napakahirap talaga. Pero alam nyo, ang consolation ko, I was sent we were studying sa university, no? Meron kaming classmate na Italian siya. Sabi niya, atheist siya, Mm. no? Pinyagan, pero atheist. And then, nasa Pilipinas na ako, tapos nagpadala siya ng birthday card. Sabi niya sa akin, doon sa birthday, sabi niya, I do not believe in Christ. Mm. But when I look into your eyes, Oh, wow. I see God in you. Wow. So in other Wow. words, nakita mo sister, binigyan ka ng fulfillment doon na down ka na, pero yun pala, you are preaching. Parang sabi, kasi sa klase, we don't talk about faith, we don't talk about, Oo. di ba, syempre, kasi mga secular sila, and sila ay mga, dalawa lang kaming madre sa klase. Hindi namin pinag-uusapan yung about faith, no? Pero sabi niya, when I look into your eyes, I see God. I know that there is God. Something like that. Yun. Parang sabi ko sa isip ko, no, yung sacrifice ko, worth pala. No, na kahit na naghirap ka na maraming beses na. Tsaka hindi ko rin naisip na lalabas ako, yung parang I will still continue with my vocation. Tapos, pero para sa akin, very consoling na worth yung paghihirap ko kasi somehow, meron kang nawi na soul. Parang gano'n. Thank you sister Idagdag for ko that lang dun sa sharing. sinabi ni Sister, maganda yung punto niya kasi we're Mm. talking about waiting, di ba? Parang kay Simeon at saka Ana. Ana. Na in a world na gusto instant yung gratification, instant yung affirmation, no? Lalo na yung sa social media na yung likes, di ba? Yung comments. Ito yung mga bagay na hindi mo nare-realize na nangyayari at that moment, Mm. pero later pa, no? Na ito yung saya mo, hindi siya base doon sa instant na nakukuha mo, kundi by hindsight, no, may effect pala yung ginagawa natin. Kaya wag malulungkot yung mga efforts natin, no, minsan. Kasi we don't do it for affirmations, no, pero makikita natin yung fruits later. Yung isa pang punyal sa puso ni Maria, yung nawala si Jesus sa templo na hinahanap nila. Naalala ko yung Mm. isang pari sa amin na nagsabi na kung ipaparaphrase daw niya yon, sabi raw niya ni Maria, hindi mo ba alam anak na na naghahanap kami ng araw na kami pinaghahanap ka namin diyan. Sabi rin daw ni Jesus ay ano ano ba yon ako ay nasa tahanan ng aking ama. Pero may dinagdag yung paring yun. Kilala niya yung paring yun. Sabi niya, siguro dinagdag din ni Maria, alam ko ikaw ay anak ng Diyos, nasa tahanan ka ng iyong ama, pero sa akin ka pinagkatiwala, like na, umuwi na tayo. Siguro, siguro, siguro ganun kasi nga, hirap sila, pero si Jesus, sumunod sa kanyang magulang, kaya yung pagkawala na yon talagang matindi rin. Lalong Tatlong matindi, araw. Tatlong oo, araw siyang nawawala, di tatlong ba? araw, imagine mo. Oo, um, sumunod din na natin yung nakita ni Maria si Jesus sa daan ng krus. Ito yung pag-ibig na hindi umaatras kahit na masakit. Tapos yung pinako si Jesus saka ibinaba nilibing. Ibig sabihin nun, normally yung anak ang maglilibing sa
magulang, normal 'yun. Pero nauna pa yung anak mo. Kaya gaano katindi yung pinagdaanan nitong ating mahal na Biring Maria, kaya yung mga shinare natin na sa mission, laging mayroong ano doon, pagsubok, matindi rin ang pinagdaanan sa mission ni Maria. Ngayon, ito po siguro yung ating isa pang tanong bago keywords tayo. Kung si Jesus daw po iniharap sa templo, si Maria iniharap niya yung kanyang sarili sa templo at naging mapagpakumbaba. Paano kaya daw natin maihaharap yung ating buhay sa Diyos ngayon? Kasi daw sa araw-araw, ang hirap iharap yung buhay natin kasi sometimes may tinatago tayo para sa atin, sometimes feeling natin makasalanan tayo, pero tayo din dapat ipinapakita natin or inihahandog yung buhay natin sa Diyos. Sino pong puwedeng sumagot na 'to? Ito po yung, last question natin bago po yung ating Maganda lahat keywords. sumagot. Opo, lahat Simulan natin sumagot. kay Pao, tapos kay sister, tapos ako, tapos ikaw. Yes, Wala na si si Pao Brother eh. Pau po Brother Wala na si Pao. ay Sige. nawala. However, mamaya magba-vlog 'yon. Oo nga, oo Magba-vlog nga. 'yon 'no. Siguro ako na lang siguro yung sasagot Ikaw na muna. mauna. Okay. Paano natin ihaharap ang buhay natin sa Diyos? Siguro, we offer not only our joys, but even yung mga sorrow sa buhay natin, araw-araw. Araw-araw meron 'yan. Araw-araw, kailangan kinakausap natin yung Diyos, parang nagsusumbong tayo, puwede rin, panalangin din 'yon, shine-share natin yung isa ang ating buhay. Ang sabi nga ni Father Enrico, naalala ko dahil sinabi ni Father Talavera, ito yung sabi niya, alam natin daw kapagka ang isang tao ay may tampo, hindi nila kinakausap yung taong yun, may tampo, eh. Pero may mga tao daw na tumatagal na ang mahabang panahon hindi nagdadasal, hindi kinakausap ang Diyos. May tampo rin daw kaya sila sa Diyos? Kaya kung meron tayong hinaharap, ialay natin sa Diyos, lagi yun at huwag masyadong matagal na ibabad ang sarili sa kasalanan. Alam natin yung daan, bumalik agad tayo dahil si Jesus ang daan at katotohanan at buhay. Yun po yung aking, sagot doon. Si sister siguro po ay sasagot. Paano mo ba araw-araw na sa pangkaraniwan naiaalay mo yung buhay mo na hindi madaling sabihin yon, lalo kayo sister siguro, sa context po ninyo bilang religious. Siguro sister kung kayo po ay, hindi pumasok sa pagiging relihiyosa, misyonera ni Santo Domingo, sister meron kayong tingin kong trabaho, na dahil, meron kayong pinag-aralan, meron kayong formation. Pero pinili niyo po na ihandog yung buhay mo bilang, isang, relihiyosa na Dominikana. Bakit po kayo gano'n na lang po siguro, ba't kayo nagtagal diyaan ilang taon na kayong profess, sister, if we may ask? Since 1988. Ay profess na kayo? Opo. So that means to say, I will be turning 38 years as professor. Wow, 30. congratulations. So imagine mo sister, Ilang Countdown to 50. para bang Countdown to meron golden. tayong triduum ngayon to ruby. Parang gano'n, parang may ano tayo Triduum ruby. to ruby. kasi pumasok ako 20. Ayun, oo, tama. Kasi kami ni Father Dexter magtu-25 pa lang. Si Father Pu 24 pa lang. 24. Pero kayo 40. Sister, hindi niyo ba naisip na, puwede ko namang ialay ang sarili ko bilang laiko, pero nanatili kayo magfo-40 years na. Eh, Siguro yun po ang espesyal na tanong ko sa inyo. Sa kabila ng mga paghihirap na talagang kinakaharap natin, paano niyo patuloy na inihahandog ang inyong sarili sa Diyos araw-araw? unang-una, Father, sa dasal. Kasi kung wala yung dasal, wala yung grasya ng Diyos, I don't think na I will be able to stay here, considering na mahirap din, no? Anyway, lahat naman ng buhay ng bukasyon, ano mang bukasyon mahirap. Mm. Pero
sa akin ano, kung hindi ako faithful sa vocation ko, Mm. na nagsusumikap ako na maging mabuting madre, maging mabuting tao at maging mabuting Kristiyano, Kristiyano, palagay ko ay hindi ko magagawa yon. And ayun, of course, ina-attribute ko yan sa grasya ng Diyos. tama. Araw-araw na pinagdadasal ko sa Panginoon na maging faithful ako sa vocation ko at mag-persevere ako sa vocation ko until the end of my life. Thank you, sister. Yun yung ating sinumpaan talaga, no? Sa ating pagiging Dominikano. Ngayon, i-contextualize ko lang po yung tanong kay Father Talavera, no? Hirap ng pahirap. Oo. Parang sana pala ako na lang yung unang sumagot. Easy. Hindi. Tapos Albert, naging difficult na. Ito, syempre, sabi ko nga, ang tanong ko, inihahandog natin yung buhay sa Diyos. Paano yun, Father? Meron kasi karing mga tanong sa buhay. May mga tao na hindi mo nagugustuhan yung desisyon nila para sa iyong na nakakaapekto sa buhay mo. May mga tao na hindi mo sila talaga gusto, pero wala tayong magagawa kung hindi ipagpasa Diyos lahat ng mga bagay sa atin. May mga minsan naman meron tayong maling desisyon. Minsan naman nagkakasala tayo. Ang dami-daming gano'n. Pero ikaw naman, bakit nagpapari ka pa din? Patuloy ka pa rin nagpapari at ikaw ay araw-araw ay nagpapasalamat through the Eucharist. Um, Saan ka nakakakuha ng joy nun? Kasi yung pare, parang ano hindi lang yung sarili mo yung inihaharap mo, inihahandog mo doon. Parang lahat ng mga tao doon inihahandog mo yung buhay nila. Kaya saan ka nakakakuha ng endurance po kahit na Well, mayroong mga paghihirap? yes. Unang-una dyan, siyempre sa Panginoon, no, sa panalangin. Kasi siguro nung una, kapag ka inisip mong pagpapare, di ba, ang dami-daming pumapasok sa isip natin kung bakit gusto nating magpare. Di ba? Gusto Mm. nating magsilbi, Mm. gusto nating aminin man o hindi ng iba, ginagamit na pang-promote yung sasabihin pwedeng pumunta ng ibang bansa. No? Kaya nga sabi ko, Mm. ano ba yan? Pagpapare bang pinapasok o tour guide or ano? So I mean, OFW, Father. a lot of ano sister? OFW. OFW, OFW. OFW, di ba? Parang ang dami nating paraan para maengganyo yung mga pumapasok. At the same time, yung mga pumapasok, ang daming mga motivations, no? And sabi nga natin, through formation, napupurify yung mga motivation na yon at unti-unti nating nare-realize kung ano ba talaga yung pinapasok natin. And a large part of that is actually denying ourselves or dying to ourselves. Yeah, Hindi oo. mo maintindihan yon kung minsan ini-explain lang sa mga lecture sa novitiate or sa Oo. juniors, no? Pero kapag ka-actual na, yung sinasabi ni Father Cornel, yung hindi naaayon sa gusto mo, di ba? May ibang taong nasusunod, halimbawa obispo o superior mo, lahat ng gawin parang hindi nangyayari sa kagustuhan mo. I mean, pero we trust in God that we are doing His work. No, kaya nga sa bandang huli, maayos pa din. Kaya nga, lunukin mo na lahat ng pride mo, di ba? Lunukin mo na lahat ng pagkamakasarili mo. You're not doing it for any ano ba promotion o kung ano man. No? Kasi itong buhay na pinasok natin, it's witnessing. And Jesus Himself, diba, hindi niya ipinangalandakan na anak ako ng Diyos, no, tratuhin niyo ako ng espesyal. Hindi, no? Towards the end of the day, ano ang ending? Kamatayan, no? Mm. Pero death is not the last word, no? The last word is life. No, kaya nga ang katapusan buhay, no, bagong buhay, no, na walang hanggan. I think ito yung wini-witness natin, no? A kind of life that is different from the common life that people are having. But at the same time, it's a fulfilling life. No? Mm. And because it's always rooted in Christ. Kasi kapag hindi, wala. Kapag sarili mo ang Ayun. inuna mo, mukhang hindi yun. Ayun, hindi mo maiaalay ang buhay mo kung sarili lang po ang uunahin. Maraming salamat po, napakabilis po ng oras natin. Naku, tapos na ba? Isang Ay, oras na. oo nako, at ito po ay kailangan magsimula na po tayo sa ating keywords. Ang keyword ko po for tonight, for this day rather, ulitin ko yon. Ang keyword ko po for today ay kandila.
Ganda. Kasi yun po yung sagisag ni Kristo, ginagamit natin sa Paschal Candle, saka sa mga ginagamit natin sa liturgy. Ito po yung liwanag na pumapawi, pupunit sa dilim, especially dilim ng kasalanan at dilim ng kawalan ng pag-asa. Kandila po ang sa akin. Sister, ano naman yung Ako sa'yo? naman, ang aking keyword ay kahandugan. No, ito yung pag-aalay kay Kristo ng ating buhay na naanyayahan tayo na ialay din natin ang ating sarili para sa Diyos. Salamat, Sister. And Father Paul, ano ang Akin keywords naman, mo? ang keyword ko ay kapatiran. So, yung liwanag ni Kristo ay hindi sinasarili kundi ibinabahagi sa kapwa. Ayan, usapang kay magkita-kita muli tayo sa susunod na episode ng Usapang Usapang K! Kabawat tanong na may kabulunan, sa bawat kwentong may kaluluwa, may liwanag sa salitang totoo, pag-ibig at pag-asa dito nagtatagpo. Usapang K, kwento ng puso, kwento ng buhay. Usapang K, sa bawat himig, katotohanan ang anggaday. Usapang K, sama-sama tayong maglakbay sa pananampalataya, pag-ibig at buhay. Sa papangkay, kwento ng puso, kwento ng buhay. Usapang K, sa bawat himig, katotohanan ang gabay. Usapang K. Radio Maria, Philippines, bringing Christ into your home.